Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang nagtataguyo, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Okay, isang magandang araw po para sa ating mga kababaihan, of course, sa ating mga OFWs. Nandito po tayo sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At syempre sa ating mga kababaihan, lalo na yung mga nagsisipagtrabaho po sa inyong mga employer, dun sa mga kasambahay, di ba? Aba, ay magandang balita po. Ba, may mga dapat pala tayong ayusin sa ating sarili, ano, di ba? So, kailangan nating maging mahusay sa ating pangangatawan pala, no? Diba? Yon. At para sa ating mga OFW, malapit na po pala ang February 14, ang araw ng mga puso. Doon sa ating mga OFW, namimiss niyo po ba ang inyong mga mister? Ang inyong mga missis? Yan, di ba? Di magandang tanong. Okay, doon Moiset. Okay, mga kakampi. Unahin natin ang bagong taon ng mga Chinese. Alam ba ninyo na ang dami, sa Pilipinas lang, ang dami po nung nagsa-celebrate ng ating bagong taon ng mga Chinese, di ba? Paano ba ito nakukuha? Pakinggan natin. Ating pakinggan, paano nga ba nagkaroon ng Chinese New Year? Long ago, on a fateful night just as the new year began, a mythical beast called Nian emerged from the darkness and onto the land. Nian began hunting people and animals and destroying their homes. It was utter chaos. People had no idea how to protect themselves from the beast. Eventually, they discovered that Nian was afraid of loud noises, fire, and the color red. So from then on, before New Year's Day, people would post red couplets which contain blessings and wishes they have for the new year on the front of their houses. They would also light loud and bright firecrackers and hang lanterns to scare the beast away, just in case he was still around. Did you know that this story actually tells us the legend of how Chinese New Year began? Chinese New Year, also known as Lunar New Year, is a festival celebrated every year by Chinese communities worldwide, from Hong Kong to London and Sydney to San Francisco. It is a very important festival to Chinese people because they believe that a good start to the year will lead to a lucky and prosperous year. Chinese New Year starts on the very first day of the lunar calendar. This day usually falls in January or February.
Like a lot of celebrations around the world and in different cultures, there are special traditions that are observed during Chinese New Year. One of the most obvious traditions is the use of the colour red. This is because red represents good fortune and happiness. That is why you'll see lots of red decorations, such as lanterns and couplets hanging around streets, buildings, and in houses as well. One of the exciting parts of Chinese New Year are all the red envelopes. These envelopes have money inside and are given to children by married adults, which bless them with a peaceful new year. Ooh! Firecrackers are also set off to sound out the old year and welcome in a better new year. Are they loud? Chinese New Year is an important time for families to be together. People come home from all around the world to celebrate the festival with their families. On Chinese New Year's Eve, families sit together at round tables for a reunion dinner and enjoy a feast. Some foods are extra popular at this time because their names or appearances carry positive symbolic meanings. These foods include dumplings, mandarins, and rice balls. Yum! During Chinese New Year, you can say 新年快乐 Wan Shi Ru Yi, which means Happy New Year. May all your wishes be fulfilled. Everyone celebrates special days in their own way. Different people have different traditions that they enjoy during their festivals. And these are just some of the common ones seen during Chinese New Year. Ayan, di ba? Doon po nagsimula, di ba? Nang may dumating sa mga Chinese yung parang isang, ang tawag doon sa gano'n na yun, parang monster. Nagkakaroon ng problema, di ba? Hinaharas ang mga tao. Yung iba nga parang kinakain lahat, sinisira ang mga pananim, yung mga ganong klase. So, nag-isip, di ba? Nagdasal sila at nakaisip nga silang, baka pwede, di ba? Baka pwede matakot pagka nag-ingay. O kaya may mga red, di ba? Kahit yung mga Chinese ang hilig sa mga red, di ba? Tapos, ano pa ba yung isa pang nakita natin doon? Siyempre, tulong-tulong para masawata ito, di ba? So, ibig sabihin, impaputok, di ba? At saka yung pagsusuot ng mga red, medyo doon nagkaroon ng, di ba? Ng takot yung monster na dumating doon sa lugar. Yan. At mula doon, tuloy-tuloy na sila. Sa pagpapasalamat naman nila, kung makita ninyo yung mga pagkain na, di ba? Yung nagdarasal. At itong bagong taon na to, sinasabi nga natin, ay ito yung panahon na kung saan sama-sama together. Parang sa atin din, di ba? Yung atin ay nagsiselebrate din tayo ng bagong taon natin, tsaka Pasko pa, di ba? Sama-sama together, nagsisimba together, nagbibigayan din ng regalo. Ang mga Pinoy naman ay nakikibahagi din sa ng Chinese New Year naman, di ba? At syempre, sabi nga natin ay yan, sa ibang mga bansa tulad ng Hong Kong, Singapore, ayan, nagse-celebrate din sila, di ba? Ang dami ng mga celebration na yon na may mga OFW tayo dyan, di ba? Sabi nga, pag daw ganyan, nagbibigay daw ng mga angpaw, yung mga yung mga employer nila, di ba? Taiwan, yan, di ba? So, tingnan natin, ano nga ba yung mga ginagawa ngayon ng mga Chinese? Ano yung mga meron sa kanila? Tingnan natin, Ito yung pag-iingay nga, di ba? Ayan. Mga dragon. A year of the
wood dragon ata, dragon wood, di ba? Ayan. Orange, may mga nagsisimbolo ng gandang kulay. Di ba? Ayan, sobrang ganda ng mga kulay-kulay. Talagang pinagtutuunan ng pansin yan ng mga Chinese. So, tingnan nyo. Di ba? Napakagandang selebrasyon. So, sa panagaling paputok sa kanila din, di ba? Kasi kailangan daw na magpaputok para matakot yung monster. Ayan. Ako. Ayan. Wala lalo. Sige, makulay ang selebrasyon talaga nila, no? Ayan, sobra. Hello. Yan. Masyadong makulay ang bagong taon. Yan. Ako po naka-attend na rin sa ganyan. Alam nyo ba na sobrang dami ng tao dyan sa Binondo? Ayan, ganyan ang ginawa namin. Nung pumasok sa mga temple, sa mga shrine nila. Okay. Tapos na ba yun? Wala na ang kasunod yun? Ha? Okay. So, ang sinasabi nga natin ay ganun talaga, no? Talagang, pati ang Pilipino, dito makikita mo yung dami ng mga Pinoy na nakikicelebrate din sa bagong taon ng mga Chinese, di ba? Although sasabihin nga natin na ang dami din problema natin, di ba, with the Chinese, di ba? Dahil dun sa West Philippine Sea. Pero this time, iba talaga, di ba? Yung sinasabi natin, di ba? Yun nga po. So, ayan ang pinanggalingan ng Chinese New Year. Yan. So, dun sa mga nagnanais pumunta, early kayong pumunta po. Nako, napakapunong-puno po talaga ng itong ongping. Ay, nako, naranasan ko ito, siksikan talaga, ang dami mga benta-benta talaga. Ay, nako, talaga. Haba ng mga pila sa loob ng kanilang mga restaurant, yung mga restaurant doon. Actually, talagang punong-puno, hindi ka talaga makakasiksik. Kaya kailangan, doon sa mga nagnanais po na kayo ay pumunta dyan, kailangan maaga pa, nandun na tayo. Yan. Yan yung mga panahon na yung mga employer nyo, minsan nagbibigay yan ng angpaw, yung mali yung ganun, parang kulay red. Yun. Kasi naniniwala mga Chinese pag nagbigay ka dahil marami kang graces. Yun. Tikoy, tingnan mo nga yung tikoy, nandyan. Yung tikoy kasi pinapamigay nila yan. Actually, kami po sa kakampi, sa kasama po ang ating sincerity, ay namigay ng, anong tawag dito? Namigay po ng tikoy sa pamamagitan po naman ni Mr. Peter Uy. Doon, tingnan nga natin. At magandang celebration din noong February 1. Nagkaroon ng press conference doon sa sa restaurant ng Sincerity. Ayun. Ito po yun, ang sa loob po ito ng Sincerity. Ayan yung crew ng Sincerity. At si Caleb Ong. Ayan, yan, diba? Celebrity po yan nandyan. Ayan, kasama rin natin si Chinoy. Yan. Sa loob po yan ng Sincerity Restaurant. Yan. At dito po ay, ito po kasama natin yung ibang mga media person. Andyan po ang PTV4. Nandyan din yung mga sa iba't ibang mga radio program, DZXL. Tama ang diskarte ni Joseph. DZXL, lahat ata ng station nandoon. Kasama ang kakampi. Yan, di ba? So, tingnan natin nga yung ibang mga
May ano kasi may ayan, ang PT4, DWAD, DZXL, DZRH, nandun po at nagtalakay tayo ng, ano ba ibig sabihin ng sincerity? Di ba? Ano bang meron dyan pag nagse-celebrate tayo ng New Year's Day? Sa pamamagitan po ni Mr. Peter Uy, tayo po ay nagbigay, ang dami pa nun Nagbigay po tayo ng mga tikoy sa mga community na pinagdalahan natin. Puro mga OFW ang pinagdadalahan natin. Yan, di ba? Okay, pati school. Madami yan May press conference pa. Sige. Yan. Yan yung crew ng ng mga sincerity. Hindi pa ulit-ulit lang yan. Iba pa. Ang dami nun. May press conference Yung press con, dito pinag-usapan, ano nga ba ang ano ng sincerity? Di ba? Ano ang mga meron dyan sa loob ng sincerity? Yan. Sabi nga sa pag-uusap, nakita natin na nagsimula ang sincerity noong 1956. Tandaan natin, 1956 po yun. At dito ay nagsimulang dito dumating ang mag-asawa. At syempre hirap. Dahil bakit ba hirap? Dahil sa nag-start pa lang sila, di ba? Walang kahit anong alam, di ba? Ito ba sige. Marami ang mga pictures na kinuna natin doon. Yan, may press conference nga di ba? Yon. At doon sa press conference, nagtanong ang ating mga media person, bakit tumutulong si Mr. Peter Uy? Yun ang tanong, di ba? Bakit siya tumutulong sa ating, lalo sa mga communities? Anong mapapala niya? Yun. Sa kabuuan ng kwento ng sincerity, talagang tinanong nga doon, ano pa kikitain ng isang Peter Uy kung lahat ay ibibigay niya. 'Yon. Ang lahat ay ibibigay niya, 'di ba? Sabi nga natin, kahit konti lang makakita, okay na sa mga Chinese, 'di ba? So, pakita mo lahat. Kaya natuwa tayo kasi nabigay naman tayo ng tikoy. Diba? Tikoy sa komunidad. 'Yon. Pakita natin ulit. Meron pa ako dyan Ito, Mr. Peter Uy, kasama natin ni Caleb at ni Lorraine Wong and Caleb Ong. Dalawa sila, Wong and Ong. Di ba? At sabi nga natin sa usap-usap nga doon, ay naku, napaganda ng usapan. At paano nga ba namigay? Ito yun ba't nawala yung mga pictures ng namigay tayo ng mga iba't ibang mga, wala na dito. Di ba? Namigay tayo ng tikoy sa iba't ibang, ito pa kita mo? Ito binigyan natin ang mga, ito yung binigay ni Mr. Peter Uy, na mga, diba? Anong tinanggap natin? Nawala yung iba. Sige, kila Diana. Hanapin mo kay Diana. Binigay sila. Nabigay tayo sa community ng maraming tikoy. Nagpunta tayo sa mga PIDOS provider. Dito sa doktor dito. Dito sa clinic. Nabigay tayo. Sa ibang mga NGOs, nabigay tayo ng tikoy. Bandang huli ako palang nawalan, di ba? Pero at least, di ba? Paghawak mo ng ganun pengi ako, di ba? Bibigay mo sa eskwelahan, di ba? Nagbigay din tayo. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa pamamagitan po ng ating programa kay Mr. Peter Uy. Yun, napakaganda, napakasaya ng selebrasyon. February 1 pa lang po yan. February 1. Di ba? Sabi nga natin kailangan ay maging masaya ang bagong taon ng mga Chinese. Diba? Okay. Sige,
Sandali lang. Sige, magpaalala ka muna sa ating himpilan. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa pangingil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ng iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa
iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang Kalan Chicken. Ang paborito ko dyan ay oyster cake, di ba? 1956 pa nang itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Okay. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, ayan. At syempre baka may mga pahabol pa rin tayo sa ating alam mo yung pinagpadala tayo yung mga namigay tayo ng anong tawag dito ng mga tikoy. Tingnan nga natin. Ilan ba yung binigay? Dami yung binigay ni talaga pinamudami yan sa mga communities. Eto. Sino yan ba? Yan sa bandang Anak Bayan yan pinamigay ang ano na yan, ang tikoy na yan. Salamat daw po, Mr. Peter Uy. Sasabi ko sana Mr. Cupido eh. Di ba? Meron sila. Tinan mo tsura nila yan. Ito naman po, yung sa barangay. Ito yung mga barangay tanod, ha? Ayan. Okay. So, ayan. Tingnan naman natin ngayon. Dakuan natin. Meron pa ba na sa Chinese? Okay, tingnan natin ang Chinese New Year pang iba na kaalaman.
Chinese New Year. Okay. Chinese New Year is a very important festivity for Chinese people everywhere. It is also called the Spring Festival or the Lunar New Year. The exact date of the Chinese New Year changes from year to year, but it is always between the 21st of January and the 19th of February. In ancient China, people used the moon to calculate time, and in the Chinese lunar calendar, every month begins with the new moon. Every year of the Chinese calendar has an animal's name. These animals are the rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep, monkey, cockerel, dog, and pig. Ano isa? Crow? The Chinese believe that a person born in a particular year has some of the characteristics of that animal. Celebrating the Chinese New Year. Chinese families celebrate the New Year for 2 weeks. They decorate their houses, towns, and villages with colored lanterns, flowers, and many other decorations. They carefully clean the house and throw away old things. This means they are throwing away the bad luck of the past year. It is very important for the Chinese to be with their families on New Year's Eve. On this occasion, the family eats a big, delicious meal together. Fish is always part of the dinner, along with rice, different meats, and vegetables. Each food has a special meaning, and the Chinese believe these foods bring good luck. On New Year's Day, the Chinese wear new clothes to symbolize the new year. Red is a popular color because the Chinese believe that it is lucky. Parents and family members give children the traditional New Year's gift called Lai Si, lucky money, a red and gold envelope with some money inside. There are a lot of big Chinese communities outside China. In many big cities such as London, New York, and San Francisco, there are areas called Chinatown. In these areas, there are many Chinese shops and restaurants. A very important celebration is the parade on New Year's Day. The dragon is an important part of the parade because people believe it is noble and lucky. In the parade, a dragon can sometimes be 25 meters long and can have about 60 men move under its body and tail. People often throw money at the dragon, and the dragon tries to catch it in its big mouth. Lion dancing is an ancient Chinese tradition, and lion dancers are always part of the parade. 2 men usually move under each lion. Musicians play the drums and cymbals during the lion dance. There are also noisy fireworks. The Chinese believe that the noise frightens evil spirits. During the parade, children represent the 12 animals of the Chinese calendar. Chinese children like wearing the costume of their favorite animal during the parade. To do on Chinese New Year. Watch the lion dance at Chinatown and give it a pet for good luck. Enjoy all the New Year illuminations while you have a lion-themed one. It was filled with ramen pork. Then head to the temple and make all your New Okay,
happy, di ba? Ayan ang mga ginagawa ng ating mga kapatid na Chino. Yeah. So, sobrang sineselebrate talaga nila ang kanilang bagong taon. Tayo rin naman, meron tayo, di ba? Iba't ibang paggampan din. Pero alam ba ninyo na sa ngayon, ang mga Chinese, ang mga Pilipino ay celebrate din yan? Ay, ako nga din eh. Doon ko natutunan nga yung paglalagay. Marami iba-ibang klaseng pwedeng gawin natin eh sa bagong taon na ito eh. Pero ang pagdasal natin, ang kapayapaan natin, no? Sana wag na nga magdire-diretso ang mga hindi magandang elemento, di ba? Sa peace. Gusto ko sana yung peace situation sa Pilipinas at na China. Magkabati, di ba? Anyways, sige. Ngayon, punta naman natin ang kalusugan ng ating mga kababayan, in particular yung mga kababaihan na nagtatrabaho sa ibang bansa. No? Tingnan natin. Yung isa, tingnan natin. Ito muna yung reintegration ba to? Sige. Ito yung bayaning Filipino migrant workers sa Kuwait. Tingnan natin. Ito nung nakaraang Sabado. Yan, tingnan natin. Ano yung mga ginagawa? Ito yung nangyayari sa Kuwait. No? Nagkaroon sila ng mga training on the manicure, pedicure yata ito. Diba? Yan. Diba? Yan. Ito yung nagyari nung Saturday. Bayaning Filipino migrant workers in Kuwait. So, nakita natin ang mga Pilipina. Yan. Okay. Alam mo, mahirap din maglinis. Tapos na yan? Ha? Okay. Ayan ang nangyayari nitong nakaraang Sabado. Diyan mismo sa Kuwait. Yan. Okay. Ngayon naman paalala natin sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino, mga kasambay, sa inyo, mga seniors, tingnan natin, ito mga paalala natin sa inyo. Uto lang pala ng papaya. Uto lang pala ng papaya. Kung hindi nyo gustong i-blender, pwede nyo lunukin. Kumuha kayong kutsara, isang kutsara lunukin everyday, makakatulong ko sa inyo. Darna! Sige, game! Eating papaya seed helps prevent kidney failure problems and also helps treatment when you are already suffering from this problem. Okay. For this case especially, we recommend chewing 7 papaya seeds 7 times a day. Okay, eating papaya seeds help 7 prevent kidney failure problem. Maraming problema sa Pilipinas ngayon, kaya po dumami ang dialysis center. Dahil napakaraming Filipinos ang nagme-maintain ng synthetic medication. True? At dahil may maintenance ka, yung side effect nun, makakasira kay kidney. So how can we protect kidney from acquiring such diseases as chronic kidney disease or or kidney failure? You can eat 7 seeds ng papaya, ngunguyain mo yon for 7 days. So, araw-araw, 7 buto ngunguyain. Pero, malaki maitutulong niya kay kidney. Okay ba yon? Yon, ang sinasabi, kung may mga problema ka sa kidney, or kahit hindi, maganda pa rin siyang di ba? Yung daw buto ng papaya ay napakagandang lunas sa mga may problema sa kidney. Yan. Okay? So, 7 buto, araw-araw, ng papaya. Or pwede mong ibilad, o kaya parang i-oven, para matanggal yung parang yan, ngunguyain mo daw, ang paklo niya, mapait yan, alam ko. Diba? Next natin. Ano pa susunod natin? Alam nyo ba na mayroon tayong 5 bagay na hindi dapat ginagawa pagkatapos natin kumain? 5 lang ang tatandaan nyo. SSS
FD. Ang unang S ay ang sleep. Bawal matulog pagkatapos kumain kasi nasisira ang metabolismo natin. Ikalawang S, smoke. Dahil pag naninigarilyo tayo, yung nicotine, humahalo sa dugo, nagpapabagal ng sirkulasyon nito. Ikatlong S, shower. Pag nagsashower tayo, lumalamig ang nerves ng kamay at paa na nagbabagal din ng sirkulasyon ng dugo. Ikaapat ay ang F. Mali ang kumakain tayo ng fruits pagkatapos kumain dahil ang enzyme dapat kinakain bago ang meals. At ikang huli, yung drink tea. Bawal tayong magtsaa dahil ang tsaa ay may acid at ang acid dapat nauuna bago kumain. Yang 5 na yan ay hindi dapat natin ginagawa. Dito nyo lang nalaman sa Alam Nyo Ba? Oh, thank you very much, Doc Atue. Yan. Oo nga, no? Ako nga pagkakain ko, naantok na agad ako. Ba, hindi daw pala maganda yon, di ba? So, yan po ang ating mga kaalaman ngayon. Meron pa ba tayong iba? Okay. So, yan po ang ating babaeng migrante may kakampi ka at sana po meron tayong nakuhang aral mula dito. Ito po yung Lincoln Fenny Cudemos para sa ating babaeng migrante may kakampi ka. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, dito sa Kakampi Online, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. sa inyo,